this year is declared as year of rice. Then we have the rice subsidy program of the government. Your father is former Secretary of Agriculture. Now, as compared to other neighboring countries, mas malawak yung agricultural area natin compared sa kanila. But their rice sufficiency rate is mas mataas kaysa Pilipinas. Ano mo sa tingin ang problema, ang difference? Maraming pagkakaiba. Una, ang Pilipinas, bagaman mas maraming lupa yung tinatamnan ng palay, hindi naman po ito irrigated. Malaysia, Thailand is at 9 million hectares, Vietnam is at 11 million hectares. Tayo po, nasa 1.6 million hectares na irrigated. Anong pagkakaiba ng irrigated sa rain-fed? Irrigated, 5 beses kang pwedeng mag-ani kada 2 taon, kesa rain-fed na minsan lang sa 1 taon, pag may El Nino, wala pa. Pangalawa, binhi. Ang certified seeds ratio natin ay nasa 15% lamang. Karamihan ng binhi na ginagamit sa pagtatanim ng palay ay inbred. Malayong mas maganda ang ani at tubo ng certified seeds kumpara sa inbred seeds. Dapat palaganapin pa ang pagkakaroon ng certified seeds na ginagamit na ating mga magsasaka. Abono, napakataas ng presyo, tinitipid palagi ng magsasaka, imbis na gamitan ng tamang abono para mas gumanda at lumago ang ani nila. On a per hectare harvest, malayong mas mababa ang inaani ng Pilipino magsasaka kumpara sa inaani ng mga dayuhang magsasaka. Ang nakakalungkot, lahat sila nag-aral at tinuruan ng iri na matatagpuan dito sa Pilipinas.